Matagal ko na 'tong kasama at, jowa ko na rin 'to. Joke lang. Alright, so welcome natin Coach G. Javier. Yan, pakilala ka muna Wow, Coach thank you para so much. ma-introduce nila. Yun. Thank you so much, Coach JP, no, sa pag-introduce sa akin. So, medyo ano lang tayo ngayon, no? Nasa 10,000 tayo ngayon. Kumbaga, pangalawang beses natin itong nag-Zoom. Okay, kagabi yung pinaka-first natin. And ibig sabihin, parang ngayon pa lang yung pinaka-day 1 natin eh. Kasi kagabi, ano pa lang yun, parang, ah, ano pa lang, first meeting. Kumbaga, parang rehearsal pa lang, no? Practice. So ngayon, ito yung pinaka-final natin na which is nagra-run na yung ano natin, talagang community natin. Okay? So may mga first timers po tayong mga kasama ngayon. Ayan. So si Kuya Kuis Millionaire kay Hashi Cordero. Okay, so first time ko silang nakasama ngayon. Diyan sila Vicky Sobrastas, sila Abdul. Ayan. Okay? So, sa mga first time na ngayon lang ako narinig at nakita. So, my name is, sino bang kahawig coach? Okay, so my name is Jeremy Javier. And matagal-tagal na din sa mundo ng networking. So, talagang medyo, ano na, inuugat na. Okay, so ito pong pag-usapan natin ngayon is bago po ito, no? Bagong concept. Talagang, even ako, baguhan din ako dito kasi nung nakita ko to, grabe, sobrang nakaka-amaze ang project na to. Kaya, syempre, na-amaze ako at the same time talagang na-excite. Kaya sabi ko, hindi natin pwedeng suluhin. No? Kaya andito tayo ngayon, nag-create ng community. Kaya meron tayong Zoom. So, ito po, gawin natin regular, Monday to Friday. Okay? Kasi mamaya makikita po natin yung pinaka-concept nitong ating pag-uusapan. Okay? So, mag-share screen lang po ako, no? Ayan. So, ito po ang ating pag-uusapan, dream life, no? Ano bang ibig sabihin nitong, ayan, malikot yung aking Nakikita niyo po ba dyan? Okay, so, type 1 ka nga kung Yes. nakita mo. Kita ba dyan, coach, yung screen natin? Yes, yes. Ayan. So, dream life. Sabi, no, pangalan pa lang, napakaganda na kasi kombinasyon yan eh. Pangarap, no? Pangarap sa buhay. Ay, grabe, no? So, siguro ito, ang masasabi ko dito sa dream life, grabe, ito na yung tutupad sa mga goals natin. Mamaya, pakita ko po sa inyo kung bakit at posible ba. Okay? Sabi yan, a decentralized and reward-driven community wealth development platform. So, yan yung pinaka-tema natin, no? Ah, decentralized, reward-driven community. So, wealth development. So, ibig sabihin, development ng community at the same time, development ng wealth. Okay? So, parang, ano lang, tinagalog lang. Okay, so ano ba ibig sabihin ng dream life? Okay? Wait lang, okay, ingay sila. Ano ba ibig sabihin ng dream life? So, sabi dyan, dream life is a decentralized, reward-driven, reward-driven platform for community wealth development where users earn rewards for contributing to and growing the community. So English po 'yan, no? So ibig sabihin habang nag-grow ang community at siyempre ang bawat tao na nagko-contribute ay magkakaroon sila ng rewards. Okay? So it operates as a decentralized autonomous organization or DAO. Okay?
So, DAO. Giving control to the community rather than a central authority. Dito ay binigyan din nila ng short overview about dito sa platform kasi 'di ba nabanggit diyan o DAO, Decentralized Autonomous Organization, 'di ba? At the same time, dito sabi diyan, the platform is powered by the Life Token. Yan. So, mayroong Life Token ito at syempre may USDT staking. So, para magkaroon ng sustainable support ang community. Okay? So, in short, pang long term talaga. Okay? So, yan po yung Dream Life. Yan. Naka-decentralized po siya. So, a community wealth development platform. Okay? Ito pa, para po sa mga wala pang idea about sa crypto po. Okay? Medyo ano po muna tayo ng konti. Kasi mostly, although marami ng mga nakasabay na sa crypto ngayon, pero marami pa rin wala pang idea ano ba yung crypto, ano ba ang meron dyan. Okay, yan po yung ating pinapaliwanag ngayon, no? Kasi sa panahon ngayon, kung hindi tayo sasabay, no, sa mga bagong innovation, kasi ang crypto medyo matagal-tagal na yan, pero marami pa rin walang misinform about dito. Kumbaga, doon pa rin sila naka-stay sa mga old system na nakasanayan. Okay, kasi even president ng Amerika, ng US, ay talagang ina-adapt na nila ang crypto, no? At lalo na dito sa Pilipinas, narinig ko yung isang video ni Bongbong Marcos, no? Talagang unti-unti nang ina-adapt yung digitalization. Okay? So, ibig sabihin tayo bilang mga Pilipino, kailangan din natin unti-unting sumasabay kasi yung iba't ibang bansa, halos lahat ng country, adapt na eh. Di ba? So, kailangan natin din na sumabay para hindi tayo mapag-iwanan. Kasi kapag tayo ay close-minded about crypto, darating kasi ang panahon, hindi natin masasabi pero possible na magiging digital na ang lahat. Di ba? Magiging cashless na ang transaction. Kasi ngayon, masabi natin may mga may mga pera, di ba? Pero darating ang time, lahat magiging online na, magiging digital na. Pati pupunta ka sa bangko, magdi-deposit ka, instead na bit-bit mo ang paldo-paldong pera, darating ang time na naka-online na, di ba, naka-crypto na, di ba, transfer, parang cashless na, di ba? So, bibili ka ng sasakyan, crypto na ang ibabayad. So, darating tayo sa punto na ganoon. Di ba? So, kailangan natin unti-unting maka-adapt. So, ito po yung pinag-uusapan natin ngayon. Okay? So, sabi diyan, a community wealth development platform. So, ano bang ibig sabihin yan? Sabi niya, a comprehensive strategy for creating and maintaining wealth within a community by leveraging collective strength and integrating blockchain technology. Okay? So, may tatlong major component which is ito, power of community, incentivized participation, blockchain, smart contract, and DAO. Okay? So, siguro alam naman natin, mostly sa atin, alam natin ano ibig sabihin ng power of community. So, yung magtutulungan, yung mga tao with the community, kasi that time, pagka nagtutulong-tulong yung mga members or yung community members, mas malaki ang ma-achieve na goals, di ba? Kaysa mag-isa ka lang. So, ibig sabihin, the more na mas marami at nagtutulong-tulong, mas malaki yung possible na ma-achieve, di ba? So, parang ano lang yun sabihin natin kumikita ka nga sa isang araw ng 100 pesos, pero ikaw lang mag-isa. So, ang tindi naman ng effort na ginawa mo. Pero, sabihin natin may 100 taong kasama ka, kahit sabihin natin tig-piso lang sa bawat isa,
may 100 pesos ka pa din, pero yung effort mo, hindi ganun ka, hindi ganun ka puwersa. Okay? Kasi, power of community, nagtutulong-tulong. Okay? So, siyempre, dahil yung mga tao na nagtutulong-tulong, nag-effort, nag-contribute, so para mas maging masaya sila, so binibigyan ng reward. Ito yung tinatawag na incentivized participation. Okay? So, at dito, binibigyan na rin ng punto yung tinatawag na wealth development. Okay? So, para mag-gain ng wealth. Okay? So, nag-gets niyo po ba? Ayan. Okay, so dito naman, ito bago tayo mag-proceed doon sa pinaka marketing plan natin, ito is ano lang to, overview para mas maintindihan ninyo mamaya yung pag-uusapan nating kitaan. Kasi lahat po ito connected. Okay, i-discuss na po natin. What is blockchain? So, para magka-idea kayo, ano bang ibig sabihin ng blockchain? So, blockchain is like a shared digital ledger where every transaction is recorded in secure, unsecure, linked blocks, making the information transparent and nearly impossible to change. So, ang blockchain daw, okay, ay para siyang listahan ng mga transactions. At siyempre, recorded yan at secure. Okay? At ito ay nakalink sa block. So, guys, makikita po natin dito sa picture na to. Okay, may mga ano diyan, may mga block diyan sa mga box na yan. Okay? So, sa loob ng mga boxes na yan, may mga ledger diyan. May mga transaction na nakalagay diyan. Tapos, nagkukunik-kunik yan sila. Okay? Kaya yung link na yon, yun ang nagsasabi ng information diyan ay imposibleng mabago. Kasi may algorithm yan kung bakit nakalink yung mga transaction. Okay? So, ito, cryptocurrency. So, ano ba ibig sabihin ng cryptocurrency? Sabi dyan, essentially a product of blockchain technology. So, ibig sabihin, ang cryptocurrency daw po ay produkto lang siya ng blockchain technology. Okay? So, which is a form of digital money that uses cryptography for security and operates on a decentralized network without a central authority. So, ibig sabihin, pera po siya pero digital. Naka-digital po siya. Hindi mo po nahahawakan. Okay? So, ano po ba yung mga example ng mga cryptocurrency? Ito po, Bitcoin. So, sino po ba ditong wala pang idea about Bitcoin? Or nakarinig na ng Bitcoin? Diba? Ethereum, Solana, Shiba Inu, BNB, USDT. So, marami po yan, no? Napakarami pong mga cryptocurrency. So ito po yung mga top cryptocurrency na which is napakalaki ng mga value nito. So ang Bitcoin ngayon, akalain mo ang isang Bitcoin ay nagkahalagang almost 100,000 dollar, dollar. Kaya grabe po. Ibig sabihin kung sa piso ang isang Bitcoin, milyon. Kalain mo yon. Samantalang way back 10 years ago or 15 years ago, ang Bitcoin, walang value yan. 0.01, kumbaga, piso lang siguro. Pero ngayon po, grabe na po ang value nito. Kung may isang Bitcoin ka lang, grabe, mayaman ka na. 'Di ba? So yan po. At the same time, sabi nga, naka-decentralize siya. Okay? Akalain mo, hindi po yan basta-basta mahahack o kaya mananakaw. Halimbawa, ikaw may laman ang Bitcoin mo, may nilalagay kang dollar diyan sa Bitcoin mo, hindi po yan mananakaw. Okay? Kasi po, mayroon pong advantages din eh. Naka-decentralize. No single authority controls the network. Okay? Transparency. So, every one transaction is visible to all participants. So, makikita mo po lahat ng mga transactions diyan, no? May mga ano diyan, may mga ano bang tawag doon? Mga codes or yan. So, promoting trust and accountability. Okay?
So, immutability. Once na recorded once a recorded data on the blockchain cannot be easily altered, ensuring reliability. Yan. So, mahina ako magbasa sa English. Pasensya na kayo, ha. So, ibig sabihin, once na yan ay naka-execute na sa blockchain, hindi na po yan basta-basta mababago. Okay? Hindi na po yan makukontrol ng tao or ng kung sino man. Okay? And yan, security. Sabi dyan, advanced cryptography protects data. So, ibig sabihin, hindi po yan basta-basta mahahack at hindi po yan basta-basta mananakaw. Nakarinig na ba kayo na ang Bitcoin ay nahack? So, wala po. Kasi napaka-secured po niyan. Okay? Yan. So, may idea na kayo about crypto. So, crypto ay pera, pero naka-digital. Okay? Kaya kung sasabihin mo sa akin, ay scam ang crypto. Ay hindi po nai-scam ang crypto. Yung mga mapansamantalang tao lang na gumagamit ng crypto, ay sila po yung nang-i-scam. Okay? Pero ang crypto, hindi po yan scam. Okay po? Clear po ba tayo? So, what is DAO? Ano DAO? Ano ba itong DAO? Okay, DAO, yan, Decentralized Autonomous Organization. Yan po yung ibig sabihin ng DAO. Okay? So, ang DAO daw is online organization. So, run entirely by blockchain-based or smart contract code. Okay? So, organization ito sa online na may mga rules and laws, no? May mga policy, may mga batas dito na tumatakbo sa blockchain sa pamamagitan ng smart contract na without a central leader. Walang leader, walang CEO, walang presidente. Okay, na nagpo-control. Okay, so smart contract po yan. Okay, so dito po tayo, no? Yan, tulad na sabi ko, no central authority or no central, walang CEO, walang presidente. So instead, relying on community consensus and smart contract to manage decision and operation. Okay? So, community consensus meaning, nag-a-agree sila sa isa't isa. Okay? Kung ano ang mga rules, di ba? Wait lang. Ay, Coach JP. Coach, Yes, Coach. naka-record yan? Ah, Okay, kasi akala ko na-cancel ko yung record eh. Okay. Kasi natakpan yung ano. Okay, so, saan na ba ako? Community consensus. Ayan. So, ano ba ibig sabihin nito? So, yun nga, nag-a-agree sila, di ba, kung ano ang mga rules and policy ng organization. Pero, yun ay tumatakbo sa loob ng blockchain. Okay, sa loob po ng blockchain. Okay po? So, community-driven. Ano bang ibig sabihin ng community-driven? So, members vote on proposals ensuring that the organization reflects the collective well. So, parang gano'n lang. Ulit-ulit lang siya, no? So, nagbobotohan sila. Okay? Pero dito, hindi yung ano ha, boto, hindi yung, ikaw ang ano ngayon ha, hindi po gano'n. So, parang ano to, parang naka-system to na nagbubutuhan sila dito sa blockchain gamit ang smart contract. Okay? So, transparency. So, all roles, transactions, and decisions are recorded on the blockchain for everyone to verify. So, naka-transparent po yan. Okay? Wala pong mga hidden na mga ano dyan na like, pag may mga dollar ka dyan, nawawala, mga ganon, tapos hindi mo makikita kung paano nangyari. So, wala po. Lahat po yan naka-transparent. Okay? Makikita mo po kung may trinansact ka, makikita mo po yung mga transaction histories dyan. Okay? So, automated execution. So, naka-automatic siya. Smart contract automatically enforce decisions without human intervention. So, kapag yan ay ginamitan ng smart contract, so, automatically, nag-i-execute na yan sa blockchain nang walang taong nagko-control. So, parang may sarili siyang, hininga, may sariling buhay. 'Di ba? So, yan po
ang ibig sabihin niyan. So, dito na po tayo. What is smart contract? Sabi, no, talagang hinihimay-himay natin to para at least magkaroon tayo ng knowledge about dito sa decentralized. Okay? So, ang smart contract is a computer code, no? So, computer code po 'yan. So, although meron siyang may taong nagde-develop, pero once na 'yan ay naka-execute na sa blockchain, 'yan, automatically hindi na makokontrol ng tao 'yan. Okay? So, although may taong na gumagawa, pero once na 'yan ay naka-blockchain na, naka-system na siya. Okay? Hindi na 'yan kontrolado na ng tao. So, parang binding machine, 'di ba? Makikita niyo po diyan kung yan, you insert the right input and it automatically delivers your product without any human intervention. So, parang ano 'yan, 'di ba? Parang nagwi-withdraw ka ng ATM machine, 'di ba? Oh, nagwi-withdraw ng ATM machine. Parang nagwi-withdraw ka sa ATM machine, 'di ba? I-input mo lang yung mga codes doon, 'di ba? So, naka-system 'yan. Kung ano yung mga ni-request mo, yun ang i-deliver sa iyo, pero wala nang taong nag-aabot sa iyo. Kasi naka-system na siya. Okay? Clear po? Yan po ibig sabihin ng smart contract. So, automatic execution, di ba? Trustless, transparent. So, yan, paulit-ulit lang actually. So, kiniklear lang natin. Okay? So, yan, about naman sa platform. Yan, ito na. Medyo pakunik na tayo dito sa ating platform na which is itong Dreamlife. So, Dreamlife is a Web3 platform. Okay? So, kung mapapansin mo po dito, merong Web 2, merong Web 3. Anong pinagkaiba ng dalawa? Anong pinagkaiba ng Web 2 and Web 3? Okay? So, ang Web 2, platform din po yan. No? Platform din po yan na controlled by corporation or merong mga CEO, may presidente, may mga nagmamanage na tao. Okay? So, ano po mga sample ng mga Web 2 app or platform? O ito, tulad ng Google. May CEO ng Google, 'di ba? Facebook. Alam niyo po kung sinong CEO ng Facebook. Yeah? Si Mark. Sino ba yung Mark na 'yon? 'Di ba? O, ibig sabihin may taong nagko-control diyan. TikTok. Yan, lahat po ng mga marami pang iba. Marami mga platform na may mga CEO. Yan, ito na lang pinaka-common at mga kilalang platform. Yan po ay controlled by corporation. So, ibig sabihin, ang mga gumagamit nito, nagke-create ng mga content, so sila ang creator ng content nila, pero once na yan ay na-upload na nila, siyempre kumikita yung platform, di ba? Parang hindi na, example na lang, YouTube, no? Pag gumagawa ka ng video, in-upload mo sa YouTube, pag na-upload na yan, kumikita yung YouTube, pero hindi na ikaw ang may-ari ng video na yon. Kasi bakit? Kontrolado na yan ng platform. Kasi what if merong mga nasabi ka doon na against the rules, 'di ba? Against sa community rules. Pwede nila yang i-block. Pwede nila yan i-violate. So, ibig sabihin, pwedeng matatanggal yung video mo. Okay? Yung mga post mo, yung mga content mo. So, kontrolado nila. Okay? So, ganun po yan. Ano naman itong Web3? Anong pinagkaiba nito? Ano pong mga sample ng mga Web3? Yan, Uniswap, OpenSea, yan, PancakeSwap. O, kung medyo bago to sa pandinig niyo, ito na lang, MetaMask, Trust Wallet. Okay? Ano po bang meron dito sa MetaMask, ang Trust Wallet? Okay? Ito po ay mga platform din po ito. Di ba? Now, which is, yan, may mga, may mga crypto dyan sa loob, no? So, ibig sabihin, Web3, hindi po yan kontrolado wala pong CEO yan. Wala pong, wala pong mga taong nagpo-control. Sabi diyan, runs on decentralized network. Naka-decentralized po ang mga yan. So, users own and monetize their data. Okay? So, built on blockchain, AI, so siguro, medyo nagkaroon na kayo ng idea about ito sa blockchain, smart contract, di ba? So, yan po ay naka-blockchain, naka-smart contract. Okay? So, kumbaga, doon sabihin natin may gumagawa ng mga app na to, o platform na to, pero
may mga ini-input sila mga codes diyan na kumbaga kusa na yan na gumagana sa loob na kahit hindi na kinokontrol ng tao. So ibig sabihin once na yan ay naka-execute na sa blockchain, yan ay hindi na kontrolado nila. Okay? So sabi yan, self-executing code. Yan. Trustless system, rules are enforced by code. Yan. So yan po, tulad ng Bitcoin, Ethereum at marami pang iba. Okay? So ibig sabihin, yan po ang ibig sabihin ng Web3. Yan po ay naka-decentralized, naka-smart contract. So no human control, ibig sabihin no human intervention. So yan po ang Web3. So ang good news, dahil ang Dream Life is a Web3 platform. Yan. So meaning to say, na kapag ikaw ay nagiging belong dito po sa Dream Life platform, ay talagang mamaya makikita nyo po, no? So ibig sabihin, ang Dream Life, no central authority. Yan. No owners, no employees. Pero may developer yan Pero once na na-release na yan sa blockchain, hindi na po control nila yan. Okay? So no employees, instant rewards and payout. So ibig sabihin dito pag kumikita ka, hindi na kailangan dumaan pa sa no human intervention, hindi na dadaan pa sa mga tao, then maghihintay ka ng withdrawal ng ilang oras or araw para makarating sa iyo, hindi na po. Okay? Dahil automated na siya, instant nga po ang tawag yan no? So, ang maganda dito, nakakonect po tayo sa stable coin, which is ito pong USDT. Yan, peg to US dollar. Bakit po? Ang USDT po ang ginamit natin ng platform na to because ang USDT po ay yan po ay stable coin. So, removes volatility. Ano pong volatility? Yan po yung yung paggalaw ng market ng isang coin, okay? So, example, Bitcoin. Kasi kung Bitcoin ang gagamitin or Binance, ang volatility po niyan is malikot, no? So, example, meron kang 100,000 ngayong araw na to dahil sa sobrang galaw ng market ng example, Bitcoin. Baka yung 100,000 mo ngayon, pagising mo kinabukasan, 10,000 na lang dahil bumagsak yung kanyang market. Pero, tumataas din naman yan. Okay? Kaya lang dito po tayo sa stable. Para kung magkano yung pera mo dyan or dollar mo dyan, yun pa rin. Hindi na babago yan. Okay? So, runs under the Binance Smart Chain. Yan. Okay? Secure and fast. Yan. Dahil naka-decentralized, naka-smart contract. Kaya secure and fast. Okay, so ngayon, kung mapapansin nyo po, Dream Life. Ano naman yung life? Grabe, no? Talagang hinihimay-himay natin to mga partners. Nang sa ganun ay, bago tayo papasok, talagang clear sa atin. No? So, Life Token is the native utility and governance token of the Dream Life ecosystem. So, ibig sabihin, yung Life or LYF, yan yung nagpapatakbo ng ecosystem ng platform ng Dream Life. Okay? Yan. At syempre, yung LYF token na yan, ilo-launch din po yan ng platform. Okay? Maglo-launch din po yan. So, ibig sabihin ngayon, naka-pre-sale po tayo. Okay? Siguro baka 3 months, 4 months, or 6 months from now, maglo-launch yan. Itong Life token. Okay? So, ang ginagawa po natin ngayon, so, parang naka-pre-sale po tayo, no? Nagbibenta tayo ng token para sa launching, di ba magkaroon ng value or liquidity. Okay, so, ibig sabihin dyan, meron po tayong tinatawag dito na private and public sale. Okay? So, 30%. So, bakit tayo nagbibinta? Okay, bakit tayo nagbibinta? Para meron tayong ang liquidity. Yan. Okay, para may value yung ating token pag nag-launch na. Okay po? So, klaro po ba tayo? Yan po ay dahilan kung bakit nag-build tayo ng community. Okay, kaya every time na, di ba, pag nag-build tayo ng community, bawat individual na nag-join, nag-sign up, and nag-activate, okay, pag nag-activate sila at nag-upgrade, sample,
Kasi pag nag-activate ka, may mga upgrade din doon. So, magkakaroon sila ng life token. Okay? So, example, bumili ka, nag-activate ka, may kapalit po yan siya na life token. Okay? At pag naiipon yan, pag nag-launch ay magkaroon ng value yon. Okay? So, ibig sabihin, parang bumili na rin sila ng token kapag sila ay nag-activate at nag-upgrade. Okay? So, clear po ba tayo? And now, dito na po tayo sa ating tinatawag na reward-driven community building. So, ibig sabihin, sabi diyan, by incentivizing users throughout the community building process, this approach promote active participation. So guys, ito po, makikita po natin sa baba. Magkaroon tayo dito ng opportunity to earn 1 million USDT. Okay? Pag nakumpleto natin yung tinatawag na 12 steps growth plan. Grabe, no? 1 million USDT. USDT po yan ha, hindi po 1 million peso. So, yayaman tayo dito. Grabe, no? So, may posibilidad talaga. Malaki yung posibilidad, yung chance na talagang kikita ka ng malaki dito. Okay? Pero ang tanong, ano ba yung 12-step growth plan? So, paano ba yan mag-work? Yan, ito na po. Ito po yung 12-step growth plan. So, from novice to supreme, ito po yung novice, no, pinakababa. Ito po yung supreme, pinaka-taas. Yan. So, a 12-step master plan to your first million. Yan. So, ibig sabihin, start lang po tayo, $10. Magkano yung $10 sa piso? Nasa almost kulang-kulang 600, no? Oh. So, gaano ka bigat sa'yo yung 600 pesos? Para time will come, kumita yan ng 1 million. Sabi nung isa, posible kaya yun? 600 pesos mo, magiging $1 million. Parang imposible, no? Imposible talaga siya kung iisipin mo lang. Pero kung meron pala siyang program, meron siyang step by step para yan ay ma-achieve mo. O ito, isa-isahin natin. Okay, ito yung novice, apprentice hanggang supreme. So, paano po siya nag-work? O how does it work? O yan, sabi ko nga, mag-contribute ka lang ng at least $10. At good, huwag kang mag-alala kasi yung $10 mo, meron pong kapalit yan. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-activate ka ng $10, novice ka na. So, nasa step 1 ka na. Ibig sabihin, nakahanda ka na to step forward, no? English yun. Okay. So, what do you get? Ano yung makukuha mo dito once ikaw ay nag-activate? Siyempre, makareceive ka ng 2,500 life token. Okay? So, may idea na kayo, no, sa life token. Okay? Ito pong 2,500, yan po yung value ng token. I mean, yan po yung token natin, which is ang value nitong bawat isang token is 0.001. Dahil naka-presale pa po ito. So, 0.01 pa lang yung kanyang value sa ngayon. So, ibig sabihin, yung 25% ng $10 mo ay may kapalit na 2,500 life token. Okay? At the same time, eligible ka na to participate and earn rewards. Ay, grabe, no? At syempre, eligible ka na din to stake USDT to earn from 30% up to 50% monthly profit. Ay, grabe, no? So, maraming mga chances dito na kitaan, no? So, chance to become a member of DAO Council. Yun. And earn dividend. Okay? So, lahat po yan is makukuha mo after mo mag-activate ng $10. And ma-register yung account mo sa smart contract. Yan, di ba? May idea na kayo about smart contract. And magkaroon ka ng personal link and monitoring dashboard. Okay? So, yan po ay once na ikaw ay nag-activate. Okay? And ngayon, ito na po yung ating kitaan. Yan, ang ibig sabihin ng kitaan natin, yung participation rewards, kapag ikaw ay nag-introduce ng at least 2 new novice
rank. Okay? So, di ba, novice ka, nag-activate ka ng $10 o 600 sa piso. Kailangan mo lang din ng dalawa na mag-activate din ng $10. At ang good news po dyan, may participation reward ka na 65%. Saan galing yung 65%? Doon po sa $10 na inactivate nila. So magkano ang 65% sa $10? That is $6.5. Eh, dalawa sila. Meron din another $6.5. So, ibig sabihin, may $13 ka sa dalawang kaibigan mo na nag-activate. Si Alice at si Bo. Ay, Alice Bo. Si Alice at si Bob. Okay. So, ang good news po dito, paano kung meron kang iba pang kakilala? Yan, tanong, dalawa lang ba? Paano kung marami? Di ba? So, sabi diyan, there is no limit to the number of personal referral. Okay? You can have, ano ba yon? There is no limit to the number of personal referral you can have, but only 2 minimum. Okay? Are recommended. Okay? So, ibig sabihin, the more na mas marami kang referral or personal referral, edi mas uulan ang $6.5 mo. Okay? Yan po yung pinaka first ways to earn. At ang good news, meron po tayong step up reward. Okay? Ano po itong step up reward? Okay, nandyan pa ba kayo? Baka daldal ako dito, wala nang nakikinig ha. Okay, ano Yes. po ba step up reward mga partners? Ito po ay makaka-receive ka dito ng rewards whenever members in your community step up or nag-a-upgrade. Okay? So as long as you hold the same or a higher rank. Okay? So parang ganito. 'Di ba nag-start ka sa novice? Then nagkaroon ka ng dalawang novice. Then 'di ba may $13 ka? Ngayon, yung dalawa mo, possible ba na makakuha din sila ng tigda-dalawa? Possible 'yan kasi bakit? Kung ano yung nakita mo, gayahin ka. 'Di ba sa mga binary yan diyan? Alam ko maraming mga hindi na bago sa paningin nila itong left and right na to. Pero dito, walang pairing-pairing ha. Hindi po ito binary. Yung structure naka-binary, pero hindi po tayo binary ang kitaan. Okay, so, novice, yung dalawa. Ngayon, nagkaroon din ng novice dito sa left mo na dalawa. Dito din, nagkaroon ng tigda-dalawang novice. Na which is, invite nitong dito sa right and sa left mo. Ngayon, what if itong apat na ito nag-upgrade sila sa apprentice, which is yung second rank. Okay? Ang good news dito, dahil ikaw ay apprentice or nag-upgrade din sa second rank, make sure lang ha na bago nag-upgrade tong apat na to, nauna ka. Okay? Kasi, bawat isa dyan, meron kang $7.8. I-apat yan, meron kang $31. Imagine. Second level pa lang ito. Nag-umpisa ka lang sa $10. Eh di ba, kumita ka na ng $13 plus $31. O di mayroon ka ng $44. Di ba? So dito guys, kahit dalawang araw lang, achieve mo na to. Okay? At hindi lang dyan nagtatapos. Kasi ito yan, oh. Di ba? Pupunta tayo doon sa Supreme. O ito. Didiscuss ko po sa inyo isa-isa paano tayo makarating sa Supreme. Okay, ngayon, ito ka. Di ba, nag-start ka sa level 1 which is yung novice. And nagkaroon ka ng dalawang invite. So, yung dalawang invite mo, yun yung level 1 mo. Okay? Ngayon, yung dalawa mo, naka-invite ng tigda-dalawa, di ba? Kaya naging 4. So, which is yun ang level 2 mo. Okay, yun yung pinakita ko po sa inyo sa huling slide. Ito po, no? Yung 4 na yan. Na nag-upgrade sa apprentice. So, which is ito yon. Nag-upgrade sila from novice, nag-upgrade sila sa apprentice. Di ba meron kang $7.8 kada isa, kaya may 31 ka. Kung ikaw ay level 2. Ngayon, pagdating dito sa next slide natin, from apprentice, dapat naka-upgrade ka din sa journey. Kasi yung level 2 mo, nag-invite din niya ng tigda-dalawa, magiging 8 yan, which is yun yung level 3. Pag yung level 3 na yon, di ba, dumaan din sila sa novice, sa apprentice. Ngayon, from apprentice at nag-upgrade itong 8 na to sa journeyman,
At make sure lang na ikaw ay naka-upgrade din sa Journeyman. Ang bawat isa dyan, meron kang 9.75 USDT. 8 times 9.75. Meron kang $78. Level 3 pa lang po yan. 'Di ba? 78. Paano kung yung level 3 mo nag-invite din? Dumami sila, nagiging 16. Ang tawag doon, level 4. So make sure lang na itong level 4 mo, 'di ba, dumaan din sila sa Novice, Apprentice, Journeyman. Pag nag-upgrade sila sa Adept, make sure lang na ikaw naka-upgrade ka na. Okay? So paanong sistema diyan? Make sure na bago pa man dumami yan, nakaabang ka na, 'di ba? Para walang tapon. Okay? Ngayon, bawat isa diyan meron kang $13. 16 yan, meron kang $208. 'Di ba? Ito yung stairs papunta sa Supreme. Okay? Then, ang next dyan is yung level 5. Yung level 4 mo, nag-i-invite. Kasi gusto din nilang kumita, tulad mo. Di ngayon, 32 yan. Dumaan din yan sila doon sa mga rank na yon. Ang level 5 rank is itong expert. So, galing sa adept, okay, ito, nag-adept to sila. Ikaw din, galing ka sa adept. Ang gawin mo, hakbang ka, pang-limang hakbang, which is itong expert. So, lahat ng mga nasa level 5 mo, pag sila nag-upgrade sa expert, bawat isa dyan, meron kang $19.5. So, 32 times 19.5, meron kang 624. Grabe, no? So, guys, ito po yan. Pang level 6, veteran, bawat isa dyan, meron kang 22.75. Ang kikitain mo na dyan, 1,456. So, pang 6 na level pa lang yan. Pang 7 level, di ba? Master. Okay? Bawat isa dyan may $29.25 ka. Pag natututal yan, nasa 3,744. Di ba? Pang 8 level, which is Grandmaster. Okay? Lahat ng mga nasa 8 level mo, pag nag-upgrade sila sa Grandmaster, meron kang 39 bawat isa. Times 256, meron kang 9,984. Yung level 9 mo, yan, yung level 9 is Elder. Dapat naka-upgrade ka sa Elder bago nag-upgrade sa Elder itong nasa level 9 mo. Itong mga downlines mo dito sa baba. Kasi bawat isa dyan na nag-upgrade sa Elder, meron kang 48.75. Pag lahat yan, no, yung itong 512, nag-upgrade, meron kang 24,000. Grabe, million na to sa piso. Okay, and next is yung Archon, pang 10th level. Okay, bawat isa dyan, meron kang $78. Ang total dyan is 79,872. Grabe, no, palaki ng palaki. Guys, numbers not lie. Hindi po nagsisinungaling yung numero. Once na nasundan natin yon bawat step. Okay, at na sunod. Okay? And level 10, ito po, no, 79,000. And Paragon, pang second to the last, level 11, no? 117 bawat isa dyan. Akalain mo, 239,616. And last, Supreme, pang level 12 natin. 162 bawat isa. Okay? Akalain mo, $665,600. Yan po ang sibol na kikitain mo sa pang 12 level. So guys, lahat ng amount na nakikita nyo dito from level 1 hanggang level 12, pag tinutotal mo lahat yan, ito po ang kalalabasan. Okay? Ito po ang pinaka-projection niya. Highlight, makikita po natin lahat dito. Novice, $13. Then yung second level, 31. Di ba? Hanggang umabot ng 665,600. So, pag tinutal mo lahat yan, ito po ang kalabasan. So, 1,026,186 USDT. So, pag kinonvert mo sa piso yan, tumataginting sa almost 60 million pesos. Grabe, no? So, ang tanong, naniniwala ka ba? Grabe, no? Kasi kung ako tatanungin mo, naniniwala kasi unang-una, naka-pattern yan eh. Naka-step by step yan eh. Ito na lang. What if sabihin natin, hindi nag-materialize itong dalawa? Pagdating dito, yung dalawa, tumigil. 'Di ba?
tumigil. Pagdating dito, yung 8, tumigil yung 2. Sabihin na lang natin 50% na lang dito. Okay, hindi nag-materialize, hindi na perfect yan. Sabihin natin kalahati na lang. Eh, magkano kalahati sa $1 million? Di ba? May 500 ka pa din. Eh, sabihin natin, wala tamad talaga Sabihin natin 25% na lang. Eh, magkano 25% sa 1 million? Di ba? Million pa rin yun sa piso. Diba? So, ibig sabihin, guys, hindi po natin malalaman kung magiging reality ito kung hindi mo itatry. Kung hindi ka mag-move to step 1. Diba? So, nag-umpisa lahat yan sa level 1, sa step 1, sa $10. Okay? So, para malaman mo, wag mo nang ikaano yung 600 pesos mo. Diba? Kasi yung 600 pesos mo, diba? Oras lang yan. Kaya mong ubusin yan Okay? Bili mo lang ng ano yan, wala na, ubos na. Bili mo lang ng milk tea yan, wala na. Bukas, wala na, di ba? Hindi na. Pero pag nilagay mo dito yan, may posibilidad na yung $10 mo na yan, ito yung aabutin. Okay po? So guys, meron pa po tayong community rewards. Grabe, no, hindi pa tapos. Ibig sabihin, meron pang mga ibang kitaan. So itong community reward natin, ito po yung mga barya-barya na lang. Pero ang barya na yan, pag naipon, malaki din. Kasi from first level mo hanggang 12 level mo, meron ka pa ring certain percent na kikitain dyan sa bawat mga nag-upgrade. Okay? So example, yung novice, nag-upgrade siya sa apprentice. Kung second level mo yun, meron ka pa ring barya doon. Yung barya na yan sa volume ng community, sa dami niyan, pag naiipon yan, malaki din yan. Ito yung pinaka-projection niyan. Okay? Marami din yan, malaki din yan. Kahit sabihin natin 0.01 lang yan, pero pag naipon yung 12 na yan, malaki din yan. Ito, 0.0125, maipon yan, malaki din yan. Ito, Supreme, bawat nag-upgrade ng Supreme, di ba? $2. Malaki pa rin, di ba? Pag naipon lahat yan. Okay? And hindi pa dyan nagtapos kasi para po sa mga hindi mahilig mag-invite. Yan. Meron po ba ditong gusto lang sumali pero ayaw mag-invite? Okay? Gusto mo lang mag-member pero gusto mong kumita. Yan, may option dito sa loob, mga partners. Meron po tayong USDT staking. Kikita ka po dito 30% up to 60% monthly profit on a fully automated and decentralized staking. Okay? So, paano po nag-work ito? So, siyempre, paliwanag lang po natin ng konti. By leveraging a high-yield DeFi protocols, automated trading and arbitrage strategies, along with the Dream Life pools and treasury funds, we create a profitable and sustainable community. So, ibig sabihin, hindi lang po tayo doon po sa 12-step growth plan kumikita. Meron din po dito. Okay? So, ang platform is nag-i-invest din po yan dito sa mga high-yield DeFi protocols. Ano pong ibig sabihin nito? DeFi, yan po yung mga decentralized finance. No? Ito po, mga naka-decentralized din po ito na which is nag-i-invest po dito yung Dream Life. No? So, nag-generate ng kita yung Dream Life dito. At the same time, meron po tayong mga automated trading na which is naglagay din po yung Dream Life dito. Okay, ano po ba itong mga arbitrage strategies? Yan po yung mga trading na which is common na yan, pero para magkaroon kayo ng idea, yung mga trading na pagka bumaba yung market, bibili sila, di ba? Then pag tumaas, binta. So kumikita yung platform doon. Okay, pero yan po ay naka-automated. Hindi na po yan mano-mano. Okay? So, platform pools and treasury funds. So, dyan po, nagkaroon po ng pondo yung platform na which is, yun po ay pinang-payout doon sa mga nag-i-staking. Okay? At syempre, nakaipon din po dyan ng pang-liquidity para po doon sa ating life token. Kasi pag nag-launch na yan, kung magkano po yung liquidity niyan, magkano yung value mismo ng ating, di ba? Kung ngayon, 0.001, pag nag-launch yan, baka magiging $0.50, ay napakalaki nun, di ba? Kung magkano yung naipon mo, abay, paldo ka na, di ba? So, other ways to earn yun pag nag-launch na.
Okay, ito po, meron din po tayo. Ito po yung pinaka staking tiers natin. Ibig sabihin, pag gusto mong mag-invest lang na walang gagawin, ito po, sa tier 1, pwede ka na dito. Mag-activate ka lang ng $10, then pwede ka na pumasok dito sa ating passive. Sabihin, pwede ka na maglagay ng any amount. Minimum $100. So, kikita yan ng 0.4 daily. Araw-araw po yan. Okay, any rank po ha, kahit doon pa lang sa newbies, pwede ka na dito. Okay? Staking period yan sa loob ng 90 days. After 90 days, balik sa'yo yung $100 mo, then kumita ka pa. Okay? Kasi may 0.4 siyang interest. And sa tier 2, meron pong 0.7, pero mas mataas ang staking period dito kasi 120 days. Ang minimum dito, $250. Ang requirements lang dyan, at least doon ka sa adept na rank. Okay, adept rank. Okay? So, dito sa tier 3, passive income dito is 1%. So, mas mataas dito. At mas mataas yung staking period niya kasi 210 days. Pero mataas din yung minimum, $500. Ang requirements dyan is master. So, ibig sabihin kung nakarating ka na sa master, malaki na yung kita mo doon sa participation reward or doon sa upgrade rewards. So, pwede ka nang mag-separate ng certain amount doon na sabihin natin $500, ilagay mo dito para mag-generate ng 1% araw-araw yun. Okay? At sa tier 4 naman natin, meron pong requirements dyan na Archon, dapat Archon rank dapat. Okay? So malaki na ang kinita mo doon sa ano niyan, sa participation rewards kasi Archon yan nakarating ka na dito Pero ang minimum dito sa tier 4 is $1,000. Pero ang good news naman diyan, 365 staking ang staking period yan. Okay? 365 days. Pero mataas din yung iyong percentage, 1.5% daily. So malaki. Ito po yung output niyan. So after 90 days, meron kang 31 at then the same time balik puhunan. Dito po, meron kang 210 at the same time balik puhunan. Dito po, $1,050 at same time balik sa iyo ang puhunan. So magiging 1,550. Okay, dito po, 1,000 ang puhunan mo, may kita kang 3,150. So lumalabas after 365 days, meron ka ng $4,150. So nag times 3 yung iyong puhunan. So yan po, other ways to earn sa mga gustong walang gawin. Okay, ayaw mag-focus doon sa step up natin o sa 12-step growth plan. Pero given na yun Darating at darating ka doon di ba? So no choice ka, aakyat at aakyat ka talaga. So meron pa po tayong last part ng kitaan which is itong dividend. Sa dividend po natin, mas maraming mga privileges dito and benefits. Okay po, pero coming soon po ito, baka next week or next day, displayed na yan sa mismong dashboard natin, kaya abangan lang po natin, okay? Ano pong advantage dito? So, meron po tayong tinatawag na Dream Life DAO Council members. So, ang role dito, bawat member, okay, sabi diyan, the rules of DAO Council members include proposing, discussing, and voting on governance and decision-making matters. So, they also oversee the community treasury and investment strategies. Okay, so may karapatan na po sila na mag-suggest or kung ano man yung mga nakikita nila, no? So kasi po pag DAO council ka na, so ano ka na para ka ng isa sa may-ari ng ng platform, no? So parang ganon. Okay? As the backbone of decentralized governance, di ba? So they ensure efficient decision making, financial sustainability, and community empowerment. So, ano po ang mga benefits niyan? Okay? So, ito po yan. Yung DAO Council po, meron po silang naka-allocate dito na 20%. Okay? Kasi yung supply ng ating life token is 10 billion, no? Tama ba? 10 billion. So, meron 1 billion. 10 billion. 1 billion lang. Okay? Then, yung 20% doon, which is, magkanong 20%? $200
million, okay? Kasi yung value po ng USDT po ng token po natin, bawat isa is 0.001, di ba? Nabanggit ko po kanina, per token. So 20% of the total live token supply is reserved for the DAO Council. Okay? So para po yun doon sa mga DAO Council members. So first 200 members who meet these requirements will be officially recognized. So the purchase token will be automatically staked and locked for 365 days. Ay, grabe, no? So parang ganito yan, di ba? Naka-reserve sa DAO Council itong 200 million. So kailangan lang po nilang bumili ng minimum of 1 million token. Okay, so magkano po yung 1 million token? Tama ba yun? 1 million. Okay. So ang value niyan sa 1 million token, since ang value nito is 0.001, so yan po ay 1,000 USDT. Okay, so ibig sabihin, pag bumili ka ng worth 1,000 USDT, meron ka ng 1 million token. So maganda dyan, pag nag-launch yan, another kita mo yan. Okay? Kasi kung magkano yung value ng token, i-multiply lang ito. Okay? So yan po. Now, ano po ang Dream Life Pool? Kasi meron po tayong tinatawag na pool, di ba? So, Dream Life Pool is a treasury fund derived from 10% of accumulated. Guys, ito po. Lahat po ng mga nag-activate, nag-upgrade, yung 10% po doon, di ba, 65% napupunta sa participation reward. Yung sinasabi ko kanina. Then, yung, di ba, yung 25% na yon may value yon yung life token. Then, yung 10% doon, guys, napupunta po yan dito sa pool. Okay, may pool po tayo dyan. Now, which is yung pool na yan, kung magkano po ang naipon nila doon sa pool ng platform, yun po ay paghati-hatian ng mga DAO Council members. Grabe, no? Kaya nga, nabanggit doon kanina, parang sila na din yung owner. Diba? Kasi maghati-hati sila doon sa, sa 10% na which is napunta doon sa pool. Diba? Yun po ay isa sa mga advantages ng mga DAO Council. Okay? At the same time, meron din po silang 25% monthly dividend based on the stake token. Okay? So, yung 1,000 nila, naka-vesting period ng 365 days. Diba? So, meron po silang $250 monthly. So, grabe, no? Ang daming mga benefits. At the same time, meron silang dividend from, yun nga, yung sa pool. At the same time, dividends from Dream Life profit and revenue. Okay po. So parang yung pinakakita ng platform, may share sila doon. Okay, so yan po ang ating kitaan dito po sa ating Dream Life. So dahil naka-pre-sale pa lang po ito, coming soon, pag nag-launch na to, makikita po natin yung value mismo ng life token natin. Roadmap po natin, ilalapag din po yan ng platform kasi yung PowerPoint nito is makita din po natin ngayon sa system. Okay, kaya pag makikita natin yung roadmap, update din po yan nila. Okay? So guys, kaya po siya coming soon kasi ito pong Dream Life, tulad nga po ng sabi ko sa inyo kaninang gabi, gabi pa pala ngayon. Kanina po, bago tayo nag-umpisa, ito po ay bago pa lang. Talagang